Sa ibang balita naman, arestado sa labas ng Cotabato Airport ang Vice Mayor ng Maguindanao na si Abdul Wahab Saban na idinadawit sa nangyaring pambobomba sa Davao City. Ngayon man tumanggi ang pulisya na magbigay ng detalye sa pagkakaaresto kay Sabal na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Kampo Krame. Si Sabal at ang kapatid nitong si Talitay Mayor Montasir Sabal ay kabilang sa mga pinangalanang narco-politicians ni Pangulong Rodrigo Duterte. The nearest that we could get him was during the Valentine's Day bombing of the terminal, and Kusimintang was a suspect. He was arrested by the Joint Police Military Operation. Nahuli ito siya, but I don't know what happened to the case. But I remember that there was this release, so I went to Samig. I think it was si Dodong was that one to make this last night. Sibay ko ano nangyari. Sabi nila may ano kami sir, may order agreement. Ikaw pirmi ang kuwan ko. Ikaw pirmi ang gawat ang pangalan mo na. Ay yung pangalan ko. No, Abdullah ang pangalan. Yung si Mantang. Yan ito dahil. Hindi ko po, basta ko lang mga kung ganun daw is kasi 2007. bakit ang ginawa mo nito no? Nagsama lang ako sa ito ng Pulis nila ngayon? polisi din. Sa Cotabato City. Ang he sports with so many names. Sometimes he is called Abdul Manap Mintang Aka, also known as, this is what is meant, Terso Manap Maogalilin Abdullah Pandito Hamza, and resident of Montawal, Maguindanao. I do not remember na acquitted ko siya. Because if he is then, wala na tayong magawa. But he was arrested pursuant to an operation conducted by the AFP police. At nahulog siya. So dinala siya dito kasi I think it was just a temporary dismissal. If a case is dismissed, not in a regular or maybe lack of probable cause order or na binitawan. Pero kung after a trial, court mo, you'll just have to
tingnan natin kung ano. I hope that we have the witnesses, and if there are, then we can proceed with the prosecution. What government is trying to say is that there are live extant warrants of arrest. And for as long as there is no acquittal here, if it is just a temporary dismissal of the case, and it could be based on any ground, one of them is lack of probable cause of prima facie, then it can be refiled anytime. Now, by the time that you can produce the suspect or a suspect, and you have the corresponding witnesses to justify the prosecution, we will file the case again. It is up to the prosecution to decide. But I would like to ask everybody in government to protect government interests. We will try to come up with witnesses by the time the case is called. At this juncture, this early, we will not divulge anything except to say kung ano ang nangyari. Mayor, the dismissal was believed to be somehow related to the ongoing peace negotiation between the government and the MILF. Yeah, I think now you're also right. Parang isa sa mga it was one of the demands of the MILF. Building the confidence. Yes, yes. Okay. Maybe that's also the one. I think parang ganun. But, and now there is a PBL, there's another negotiation. Do you think this would again happen? No, I will insist on his detention. I will insist on his detention. If we have the grounds to detain him, we will have to detain him. Hindi namin pwede i-release yan. Those were two bizarre incidents, and we cannot just let go of so saying na wala kaming ebidensya. We will produce the witnesses at that time. There are witnesses. I hope they are now in our custody. Sa ibang balita, lumabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagpamasahe pa umano ang isa sa mga sospek bago ang pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao. Ito ang balita ni Janice Ingente. Labis pa rin ang pagdadalamhati ni Alvin Pilayo, isa sa mga masahista na nakaligtas sa nangyaring pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Kabilang sa mga nasawi ay ang tiyahin at 5 kasamahan ni Alvin. Kwento ni Alvin, nagkataon na umalis siya sa kanilang pwesto sa night market dahil may customer siya sa kabilang lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarinig na siya ng pagsabog at nakita na nagtatakbuhan na ang mga tao. Ayon kay Alvin, bago ang pagsabog ay nakita ng isa niyang kasamahan ng isang lalaki na nakaiwan ng bag sa lugar. Kaya nga, yung kasama namin yung sa kabila, sabi niya is meron talaga siya nakita na may, kasi yung sabi niya sa akin, box daw yan eh. May nilakay niya pa ngayon daw yung bag niya. Tapos, tinawagan niya daw yung ano niya. Customer niya sa, sir, is yung ano niyo po, yung gamit niyo po yung naiwan. Pero hindi siya, hindi niya pinansin yung therapist. Yung tuloy-tuloy pa rin siya, pero pagkatapos yung mga is almost, yung sabi na is 30 minutes daw yung 10 or ano ganun. Basta pag, yung pag ano sa bomb daw. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang lalaking sospek umano ang nag-iwan ng bomba kung saan nagawa pa nitong magpamasahe ngunit hindi na tinapos. Pinag-aaralan na rin ngayon ng mga otoridad ang naging partisipasyon ng 2 pang babae na sospek din umano sa nasabing insidente. Una nang sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na isang detonating device ang ginamit ng mga sospek sa pagpapasabog ng bomba. Maliban sa 8 witness, 8 kuha rin ng CCTV camera ang pinag-aaralan ng mga otoridad na maaaring makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Samantala, isang team ng investigador at piskal ang ipapadala ng Department of Justice upang tumulong sa pagsisiyasat sa naganap na pagsabog. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bubuuin ito ng mga agent ng National Bureau of Investigation at mga prosecutor mula sa Davao Region na siyang mangangalap ng ebidensya para sa case build-up. Tiniyak naman ng kalihim na magsasampa sila ng kaso sakaling makilala na at makakuha ng ebidensya laban sa mga nasa likod ng pagsabog na ikinasawi ng hindi bababa sa 14 at ikinasugat naman ng mahigit sa 60.
Matutulong lang tayo, may NBI naman kami, nandito ang main office ng NBI at saka yung ating regional and public prosecutors sa Davao o Davao area sa Region 11, tutulong yan para even during the police investigation may katulong na kagad silang lawyers or fiscals. Sa ngayon ay doble higpit na seguridad ang ipinapatupad sa lungsod. Nag-deploy na ng mga pulis at mga sundalo na nagpapatrolya 24 oras. Hinigpitan na rin ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa Davao City, partikular na sa mga entry at exit points. We still have to receive the official statement, but then we already received directives coming from the President to intensify our checkpoint operations and also our police presence in most of the areas in Davao City.